Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of John chapter 5 verses 15 hanggang 19. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyong ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Jesus and the Father. So, malaking tanong sa atin, si Jesus ba katulad ng kanyang amang nasa langit? Kasi para bagang sa Old Testament, iba yung Diyos na pinapakilala, At alam niyo, maraming sagot tayong natutunan dyan. Isa dyan yung sasabihin natin, iba ang Diyos noong Old Testament sa New Testament. Kasi doon sa Old Testament ay galit siya. Dito sa New Testament, pinapakita na niya ang kanyang pag-ibig. Alam niyo po, hindi po ako sold doon sa paliwanag na yun. Kasi ako'y naniniwala po na ang Diyos po ay consistent. Hindi siya pabago-bago. Kung ang Diyos po ay pag-ibig nung pasimula pa, dapat po hanggang sa ngayon, siya pa rin ay Diyos ng pag-ibig. At dito po sa ating binasang story, may background po ito. Ang background po nito, mababasa niyo sa verse 1 to 10 ng John chapter 5. Pinagaling ni Jesus yung lalaki na invalid for 38 years. At nung pinagaling niya itong lalaki ito, ay ginawa niya ito sa araw ng Sabat. Kaya nagalit sa kanya yung mga Hudyo. Kaya dito maintindihan niyo na yung dahilan kung bakit po ang mga Hudyo galit na galit sa Panginoong Jesus. At yan ang naging dahilan kung bakit po siya pinapatay. Kaya siya napako sa krus. Kaya siya pinersecute nito mga religious leaders ay dahil sabi dito malinaw na nilabag niya yung araw ng pamamahinga. Ibig sabihin kinukontra niya yung kautusan at pinapantay niya yung sarili niya sa kanyang Ama na Diyos. Kaya para sa mga Hudyo, confusion yun Kaya mapapansin nyo, kung pag-aaralan nyo po yung mga Gospels, lagi nilang tinatrap, itong mga religious leaders, lagi nilang tinatrap si Jesus kung kikilos siya na against sa sinabi ng kautusan. Kumbaga, hindi sila makapaniwala na yung Panginoong Jesus ay mula sa Diyos. Sagutin natin yung tanong, Is Jesus like God? Or His Father? Opo, pinapakilala ni Jesus ang kanyang Ama na Diyos ng pag-ibig. Kaya sabi niya rito kung ano yung ginagawa ng Ama, siya ring ginagawa niya. Kumbaga, ang Diyos, siya rin yung nagpapagaling, nagpapalaya, nagpapatawad ng buhay ng tao. At hindi lamang yan ginagawa ng Panginoong Hesus independently. In fact, ang mission ng Panginoong Hesus i-proclaim yung pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John chapter 3 verse 16. Ngayon, maintindihan nyo kung bakit galit ang Panginoong Hesus sa mga religious leaders ng panahon niya. Kasi itong mga religious leaders na tinatawag niyang mga hypocrite, mali yung pagkakilala nila sa Diyos. Tignan po ninyo, yung nangyari po doon sa lalaki na gumaling for 38 years. Sa halip na maging masaya sila, nainis pa sila. Pinersecute pa nila ang Panginoong Hesus. Kita ninyo, ganun po kasi pag mali ang kaisipan ng tao patungkol sa Diyos, hindi ka masaya sa pagbabagong nagaganap sa buhay ng ibang tao. Hindi nila naintindihan yung kahulugan ng Sabat na sinasabi sa Mark chapter 2 verse 27 na ang Sabat ay para sa tao. Pong intindi nila, dapat literal, huwag kang kikilos, huwag kang gagawa. Pero ang gusto ng Diyos na Sabat ay yung ang tao ay mapahinga.
sa kanyang mga problema, karamdaman, o yung mga sufferings niya. Ano po, at yun ang ginawa ng Panginoong Hesus, kaya niya pinagaling itong lalaking ito. Dahil nga po itong mga religious leaders na ito, mali yung pagkakilala nila sa Diyos. Hindi nila naunawaan yung kautusan. Ano ba yung espiritu ng kautusan? Ang espiritu po ng kautusan ay pag-ibig. Kaya kita ninyo, no? Gumaling na yung lalaki for 38 years na may sakit, invalido for 38 years, hindi pa sila masaya. Ang Diyos po, mas interesado po siya na ang isang tao ay gumaling, makaranas ng totoong kagalingan o restoration sa kanyang buhay. Pero itong mga religious leaders, dahil mali yung kanilang pananaw sa Diyos, mas nakikita nila mas mahalaga yung Sabat at sinuway ni Jesus yung araw ng Sabat. Kaya mapapansin nyo rin po sa John chapter 8, yung mga Hudyo, kinondem nila yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, "Is any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Kung sino daw po yung walang kasalanan, siya po yung unang bumukol ng bato dun sa babae. Kaya napahiya itong mga Hudyo. Kasi ang Panginoong Hesus, bagamat alam niya yung kautusan, alam niya po yung espiritu ng kautusan, pag-ibig. Kaya alam niyo po sa panahon natin ngayon, mahalaga na maintindihan natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kasi po, yan ang confidence natin. In fact, ang faith na bubuo po yan kapag meron tayong confidence sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ang dami ko nang nakitang gumaling, nagbago, napatawad sa kanilang mga kasalanan, nagkaroon ng bagong buhay. Dahil naintindihan nila na kahit nagkamali sila, mahal pa rin sila ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, sabi sa 1 John chapter 4, verse 18, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear." So yan po ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Aalisin yung takot sa iyong puso na lumapit sa Diyos kasi siya ang unang nagmahal sa iyo. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.